Una sa ating mga balita, dating Senate President na si Cheese Escudero at tatlong dating senador. Lalong humaba ang listahan ng mga mambabatas na umano'y tumanggap ng kickback kasunod ng revelasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee. Isang testigo rin ang naglahad ng delivery umano ng male-maletang pera sa bahay ni Congressman Zaldico. Ang mga pinakahuling detalye ibabalita live ni Raymond Dadpaas. Raymond. Nagsalita na sa Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang sinasabing boss ni Engineer Henry Alcantara na dating District Engineer ng Bulacan First Engineering District. Bago niya itinuloy ang kanyang pananalita, agad umamin si Bernardo sa nagawa nitong pagkakamali at humingi ng paumanhin. Committee, ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan at sambayanan. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian at maiwasan na ito'y mangyaring muli. Sa kanyang sinumpaang salaysay, pinangalanan ni Bernardo ang ilang mga kasalukuyan at dating opisyal na nakipagtransaksyon sa kanya. Ito ay sina Senador Francis Cheese Escudero sa pagitan ng isang Maynard Co, dating Senador Bong Revilla, Undersecretary Trigve Ulaybar ng DepEd na dati nang nagtrabaho noong Senador Paz Secretary Sani Angara, dating Senador Nancy Binay sa pagitan ng kanyang executive assistant na si Carlin Villa. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Cheese Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Matapos magsalita, si Yusek Bernardo ay agad isinama ni Justice Secretary Boying Rimulya sa Department of Justice. Ito ay para busisihin ang kanyang affidavit kaugnay ng kanyang application para sa Witness Protection Program. Isa ding testigo ang iniharap sa hearing ni Senador Dante Marcoleta. Ito ay ang dating tauhan ng Philippine Marines na si Orly Regala Gutesa na nagsilbing security ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kasama umano siya sa mga nagbitbit at nagdi-deliver ng mga male-maletang pera na ang tawag nila ay basura. Pinangalanan ni si Congressman Eric Yap na nag-deliver ng 46 na maleta ng pera na tig 48 million pesos sa bahay ni Congressman ko sa Valle 36 at 35 maleta ay dinala sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, Makati City. Isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle 36.
Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. Kung sila ngayon ay nagpapatuloy ang pagtatanong ng mga senador sa iba't ibang mga opisyal na nakaharap dito, partikular na ang Commission on Audit na tinatanong kung bakit nakalulusot na nababayaran ang mga ganitong klase ng mga project na kung hindi substandard ay tuluyang ghost project. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas.